Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 30, 2024, Martes sa ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ating pong unang pagbasa at pag-inilay sa araw na ito ay hinango sa mga gawa ng mga apostol, chapter 14, verses 19 to 28. Noong mga araw na iyon, may mga Hudyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinulsulan nila ang mga tao laban kay Pablo at kanilang binato siya. Pagkatapos, kiniladkad siya sa labas ng bayan sa pag-aakalang patay na. Subalit ng paligiran siya ng mga alagad, nagtindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagtungo sila ni Bernabe sa Derbe. Ipinangaral ni na Pablo at Bernabe ang mabuting balita sa Derbe at marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra, sa Iconio at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapigatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamahala at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y itinagubilin nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating ng Pampilya. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos at pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib ng simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga hintil at mahabang panahon silang nanatili roon kasama ng mga alagad. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ang huling araw ng buwan ng Abril at bukas ay magsisimula na naman tayo sa panibagong buwan. At muli sa pagpapatuloy natin ng pagbabasa at pagninilay at pakikinig sa mga gawa ng mga apostol na matapos nga pong makaranas ng pambabato, sina Pablo at si Bernabe na halos ikamatay na nila, subalit hindi po ito ang nagpatigil o nagpahinto sa kanila na magpatuloy pa rin sa kanilang paglalakbay, magtungo sa iba't ibang lugar upang ipahayag ang mabuting balita, ipakilala si Kristo. Ang isa rin pong kagandahan dito na kanilang ginawa ay sa bawat lungsod na kanila pong binibisita o napupuntahan ay nakakapagtayo o nakakapagtatag na ng simbahan o komunidad, nakakapag-assign na rin sila ng mga mamumuno na magpapatuloy din ng pagpapahayag. Kumbaga, hindi natatapos na si Bernabe o si Pablo kapag umalis sa isang lungsod tapos na yung gawain, kundi may inaatasan sila ng mga tao na mangunguna at mamumuno sa ganitong gawain. Siya naman pong maganda rin na makita natin na hindi tayo pang habang buhay sa ating pong mga ministries, sa ating pong mga gawain, kahit sa trabaho. Pero lalo tigit, pagdating sa gawain sa simbahan, hindi natin pwedeng akuin ito na tayo lang. Kailangan din tayong naghahanda, may inihahanda tayong mga tao para kung sakaling matapos ang panahon natin ay meron pa rin magpapatuloy. Kasi mahirap po yung parang one-man show na ikaw lang na ikaw. Kapag wala ka na, hindi na makakilos ang simbahan. Pag wala ka na, hindi na makausad ang gawain kasi ikaw lang yung nakakaalam. So maganda po talaga na meron tayong tinitrain, meron tayong mga tinuturuan at ipinagkakatiwala din natin. Ibarang natututo tayong magtiwala din sa kakayanan ng iba na sila rin ay makakaganap din ng mga gawain. Ganito ang umiiral at pinaiiral ng simbahan natin.
Kaya sakali, no, tayo mismo ay nahihirapan tayo mag-relinquish o magpasa ng ating pong posisyon, magpasa ng ating katungkulan, kasi minsan nakakala natin na tayo ang Mesiyas, tayo lang yung magaling, tayo lang yung pag-asa, no, na hindi tayo makaalis ng simbahan kasi wala tayong mapagbilinan, wala tayong mapagkatiwalaan, kasi nga hindi rin tayo talaga nag-train. Mahirap po yung isa lang kasi talagang di natin alam yung mga pwedeng mangyari, mga posibleng mga emergencies, no, na kailangan talaga natin meron tayong tinitrain, yung mga next in line sa atin. Kaya kahit sa amin sa pagkapare, diba, hindi pwedeng kami lang kasi sa ngayon malakas pa kami, pero darating ang panahon na manghihina kami, darating ang panahon na hindi na namin kakayanin magsalita, hindi na namin kakayanin makapagbasa. So, meron bang papalit sa amin? Meron ba kaming tinuturuan? Nawa, no? Sa atin din, kahit sa inyo, sa inyong mga trabaho, tiyakin natin na meron po tayong mga hinuhubog, meron tayong mga pwedeng asahan na kung sakaling mawala na tayo, matapos tayo, ay mapapatuloy pa rin, lalo na ang gawain ng pagpapahayag ng mabuting. Muli po, sa mapapalang araw sa inyo.